Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness. Father, bless our church authorities, church leaders, bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind this ministry. Pilo-pilo nga grasyag panalangin, ibu-bu mo ngadto kadila amahan. Bless our government officials, government authorities, guiding Father. Bless this network, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable by Radio by our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Tegaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless our ongoing expansions. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, our advocacy to environment, less fortunate. Bless the Voices of Love community, Altia Video Center, my loved ones, Alma and Tia. Father, bless our different viewers and listeners right now. Pabatia sa mong gugma, panalangin, hatagi sa mong grasya. Father, panalangin ang tanang birthday celebrants, tagsaulo ng groceries, tanang nagbangutan, mawadaan sa paglaong liguna. Father, in Jesus, powerful of Nazareth, I pray as I claim, Father, for the dissolution of all our curses, of our poverty, insufficiency, physical curse, spiritual curse. Labi na amahan ang daling sakit sa utok, matalumba, liog, kasingkaso ng tibaga, kidney, reproductive defect, sakit sa intestine, sa maso, sa tissue, sa cells, sa dugo, sa panit, sa bukog, immune system, nervous system, all parts of our bodies, head to foot. Father, please, hikapa, ayuha, ang tanan na angay i-repair. Father, please, touch us in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Santa Maria, San Jose, San Miguel Arcangel, Pula Anthony, all saints, Barabas, blessed, please pray for us, be with us, as we honor and praise our God, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 18:1 ngadto og 5 kama 10 ngadto og 12. Kinsa ang labing dako? Ngadtong gayuna ang mga tinun-an ngadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang ilong labing dako sa gingarian sa langit? Sa Jesus mitawag og usa ka bata ug ipatindog niya sa tubangan nila. Unya mingon siya, mao kini ang tinuod, gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingarian sa langit. Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadto magpaubos siyang kaugalingon ug magpakasaman ining bataa, ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama diini sa kong ngalan, magdawat kanako. Matpuli ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining kagmayng mga bata nga nagtuo kanako, kay sultian ko kamo pag ilang mga ngil ato kadunay sa tubangan sa kumahan didto sa langit. Sa inyong nauna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang mga karnero o sa kagatos, iya gayong biyaan ang nabitanibi nga manibisib didto sa bungtod kung mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultian ko kamo, kasadiyang makita na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karniruha kaysa nabitanibi nga wala nawala. Sa samang paagi ang inyong amahan nga tuwa sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa ni ining gagmayng mga bata. Today, we are remembering St. Clare, foundress of the Poor Clares. Was born of noble family at Assisi in 1193. Then, when she heard the sermon of St. Francis of Assisi, she secretly consecrated herself to the Lord after cutting off her fine clothes and long hair
Francis gave her sackcloth and placed her in the Benedictine convent of Bastia. When her relatives came to take her back home, Clare held to the altar and assisted in atim. You know what? Usanis mga natandog sa pagwali ni St. Francis of Assisi. Ugani, may mugso ang kongregasyon sa mga madre nga kabus who are living in poverty, founded by St. Francis of Assisi and St. Clare. You know what? Nindot kayo ang legacy nga gibilin ni ining maong santa, kay ang iyang earthly positions iya kining gisalikway kay totally iyang gihatag iyang kinabuhi sa Dios. And this is what I'm always telling you, pag magmadri, magpari, magmungi, applicable ni. Pero minyo, that is another story. Kinanglan og minyo, ng kamot, mangitag kwarta, magnegosyo, manarbaho, para mo earn, para i-sustain, ibuhi sa imong pamilya. Right? Mao nang ining naitabo ni St. Clare, alang lang is mga totaling naghalad ng kinabuhis Ginoo. It doesn't mean kung minyo ka di ka kahalad sa Ginoo totally, makahalad ka, pero mas bugat imong papel like what I am doing. Magwalita at the same time ngita tagpagi kung saan para mabuhi ang atong pamilya. O nang it's a matter of balancing sa kinabuhi. Mao nang pwede man ta, although minyo ta, we can live also in poverty. Dili necessarily nga magisgot ang poverty kanang wa kay kwarta, wa kay kanon. No. Poverty, this is written in Matthew chapter 5. Blessed are those who are poor in spirits, a spirit of lust, pride, greediness, whatever negative or evil spirit, because according sa mga teologo, in every wrong attitude, bad attitude of a person, that is equivalent to one evil spirit nga nakaatat sa atong kinabuhi. Mao ni ang rason nga dapat ining mga bidya nato nga kinaiya batasan the evil spirits that are possessing us mawagtang. And in that way, you will become poor in spirit. That is the message in Matthew chapter 5, Beatitudes, na bulahan ka kung pobre ka sa espiritu, espiritus pagka bigaon, pagkahakog ka ni. Kung pobre ka ni, bulahan. Pero it does not mean nga kung pobre ka, wakay kwarta, wakay makaon, wakay paniudto, wakay pamabulahan ka. That is wrong. Labi na kung tungod sa atong pagka-irresponsable manang wa tay nakaon, that's another story. You got me? Ako prangka ko musulti mo pahayag ninyo sa unsay tinuod sa naas kasulatan. Kaya you know what kanang yung blessed are those who are poor in spirit, that is misunderstood many times. Nabulahan daw ang taong way gikaon, manang di na makayo, di na mangitag kwarta, di na mga nabuhi. That is wrong. Di na tinuod. Mao nang pwede ta bisan minyo ta, pobre ta sa bidya nga kinaiya. You got me? That is living in poverty in spirit. St. Clare tabamig ampos Ginoo nga sa madimo sa laing pagi kaming mga minyo magpuyo gyapon mis kapobrehon sa mga dimayong espiritu batasan nga diha kanamo. Tabangi mi St. Clare nasama nibo imong gidedikar imong kinabuhis Ginoo, that we will follow your examples in Jesus' name. Hallelujah. My dear people, if you are interested to my book 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible, please grab your order. Dagan kayo nag-order diini. We are very thankful to all of you who are patronizing. Napagaliuban mi yung brother, we're expecting magpada ka na mong libro.
wala may order pero nagunauna ming imo ging padadaan, wow, we'll do that. And if ever you are touched and blessed by our ministry, please do not hesitate to pray and support us through your financial supports for your different concerns, prayer intentions. Call or text 0918-714-8435. Benefactors, apply the law of duplication. Bear this in your minds, na pag ang atong ministeryo ang Ginoo, if ever you are blessed in this ministry, then you will make as a habit or else as a part of your life ang pag-sustain sa atong ministeryo. I-appreciate na sa Ginoo. Kaliwa sa inyong kalisdanan, kawadon, still, pagpadayon mo. Unang, I am asking your support. Please find more people to work with us. Prayer warriors, duplicate your prayers. And find more people to pray like you for our ministry, include my family and our little businesses. Thank you, our latest givers. Gloria Tapangan, retired na ni sa Municipal Trial Court here in Agna. Toralba Sisters of Luok, Filina Aboseo Garcia, The Walking Store, Berilio Piningamura. Although they are in America right now, but you know what? Ang iyang pamilya, miduol sa tuwa, kaya nagpadaas lag tabang sa atong ministeryo. And thank you, Sister Gita Galulo of Lubkanan. And Taimil rin ilang mall is open. Please patronize with Agaw Chupi. Ang negosyante ni mga taos ng palibot sa Mutanis Kumaring Mildred, aghan kayong negosyo at alam mo siyang compound. Dongmins, nasa sila'y negosyo. Crisons, mga negosyante man Troy Dolls, Merspin, Tailimondo, prayers for Ginny and Chan for their preparation. Na Los Aceves, thank you so much. Mga negosyante Sads Garcia, mga Gampang o Maria, na Duding, o Elaine, mga negosyante sa ni. Do prayers to Attorney Esther, Idna Bilyas, Narsing Galbo, and the rest of the people around us, na atong kanunay nga giampo. O sa tanang mga kaigsunan nato who are working in this ministry, do prayers sa pamilya usab ni Kumaring Injing, sa mga secret givers, and to all people who are desiring to be part of this ministry. May the Almighty Father bless you. Thank you also, Sister Bibi Lecciones, pagpalain ka for working in our ministry. By the way, our outreach and feeding program is soon. Please, we'll be having our outreach in Valencia, Bohol. At the same time, our opening of our expansion of this network. Adto na dito maglanog-lanog, matagadlaw sa atong Ebanghelyo. Mauni ang update. Then, those who are promising our God to join the Wishes of Love retreat, please prepare everything. I will pray for all of you. Inyo ning benefits kung muatin mo, di ni ako maunang ako mong encourage, remind, and all Oasis members, please, beginning today, find even one soul na atong ipadala sa dakbayan sa Sugbo ni ining nindot kaayo na retreat sa Oasis of Love Community. Now, speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod og bata. Gikuha ni Jesus Christ ang bata, gibutang stunga, o giingna ni Kristo ang iyang mga disipulo, kung gusto mo mahimong dako, because they had their rivalry kung kinsa ang dako nila. Kining attitude sa mga disipulo, this is common also to us. Na gusto gipagpirmi, maoy ilhon, labaw, maoy
dako. Anyway, there's no wrong with that. As long as kung idako ka, wa kay taong gitamakan, because there is a possibility sa ubang mga tao nga midako sila pero napoy uban ilang giduot aron mudako sila. Na may uban midako nahimong inila pero wa man sila gitamakan, there's no wrong with that. In fact, God wants you to become big, to become great individual, to become confident sa inyong kaugalingon. Gustong Ginoo nimo ana. Di sa gusto magselpiti ka, di sa gusto nga down ka. Di sa gustong pirmi kang nas uwahi, gusto sa Ginoo pirmi kang maguna. Ngunit Ginoo nga akong wali. Di sa gusto nga pirmi ka behind, gusto siyang pirmi ka champion. Because when we were created, Genesis 1:26, gigama ta sama siyang figura. The DNA of God is bestowed to each one of us, His creation, human creatures on this earth. The chromosomes of God, the genes of God, naa sa tao. Ngunang di sa gustong iwit ka, di sa gustong behind ka, it doesn't mean nga ang Ginoo nagtudlo na tong magpasakas kagulingon, magpataas, no. This is not my point. Kay lahi maning magpataas ta, magpasakas kagulingon because of pride, it's another story. In fact, 1 Peter 5:5, according to Peter, kontra sa Ginoo ang mga taong garbuso. What I mean is, kung nagpasaka ka sa kagulingon, although you are not fitted, you are not entitled in that position of life, that is pride. Nagpasaka ka, nga di ka angayan, that is pride. Pero misaka ka, tungod kay mo'y gusto sa Ginoo nga ma-elevate ang imong standard of living, misaka ang imong levels kinabuhi, there's no wrong with that. Ngano? Because you are worthy in that position, in that standard of life. And God wants you to elevate our standard of living. Can you hear me? Lahi nang misaka ka nga wagi kay angayan, di ka angayan, that is pride. Ano magpataas ka sa kagulingon ba? Hambog ta, magpagarbo ta, magpa-asip, magpa-pretend, to the extent nga naanak kay tamakan, kay gusto kang respetuon sa uban. That is wrong. Pero misaka ka, that is God desires for you, nga imong i-uplift ang imong kaugalingon. Now, what's the problem of the disciples of Christ? Di man pwedeng silang tanan leaders, pariha o granggo. Anyway, silang tanan, pulos ni individual leader sa kasiklase lang mga communities. Sa diyang gibuhian sa ni Kristo, Acts chapter 2, during the Pentecost Day, nga diin nakadawat sila sa Espiritu Santo ng lakaw ni nagwali ng nudlo. They became a pillar of their own communities. Pero in the 12 disciples, dunay usang giila nga dako. 1 Peter 5:1, ingon si Pedro, ako ang pangulo sa napulog duha. Now, the question is, what's the reason nga nung si Pedro nahimong leader sa napulo og duha? The reason for this, tungod kay siya mao ang karapat-dapat, worthy, angayan, fit in that position nga mahimo sang leader. That's why John chapter 1:42, ang iyang pangalan from Simon, it was changed into Cephas, means Rock Peter. Kay gihimo siyang pangulo. And you know what? Another reason, tungod kay kini si Pedro, kamaong magpaubos sa kaugalingon. In fact, according sa Acts chapter 8, usa ni ses mga gisugo sa iyang grupo nga magwali o mamunyag. So dito makita nga kini si Pedro maoy gituboy nga mahimong una nga sadupapa sa atong simbahan, sa diyang nagsugod ang atong simbahan didto sa Jerusalem. Si Pedro maoy nahimong pangulo, itawag na nato og first Pope of the Roman Catholic Church. Ngano? Tungod sa humility ni Peter. Kay mao may standard ni Kristo, kung gusto kang mahimong dako, pagpaubos. You got me? Kung magpaubos ta, meaning
That is not our efforts anymore kung ibutang ka stop. That's God's works. You got me? Mao na trabaho sa Ginoo. Unlike kung ikaw mismo mao'y mag-initiate nga mahimo kang naas dako, mahimo kang taas, that's another scenario. Compare kung nagpaubos ka niya, kalit kang isuap, kalit kang ipasakas Ginoo, meaning di na ginaimong efforts na sa Ginoo, works na sa Ginoo, buhat na sa Ginoo diha sa imong pagkatao. Now, my question to all of you. Nining duha ka matang sa pagsaka sa atong kinabuhi. Gusto ka nga musaka by your own efforts or musaka ka by God's help sa imong kinabuhi? Ako, palabiyon ko nga ang Ginoo may mo-uplift, musaka, mupasaka sa akong kinabuhi. Nung kita mismo magpasakas tong kaugalingon, that is boastfulness, that is pride. You got me? Meaning, ang nagbutang ni Pedro, apostol, sa iyang posisyon nga mahimong pangulo sa napulog duha, ang Ginoo. Ngano, tungod kinakita sa Ginoo ang humility, ang capability, ang nature ni Peter nga kaya niya mag-manage sa iyang mga kaubanan nga mga disipulo. Meaning, kung gusto kang mahimong dakong tao, allow God to work it for you. Allow God to do something for you. When, kanus na mitabo, once makita sa Ginoo ang imong pagka-mapabsanon. Humility, like a child. Kining bata, simple, ordinaryo, mapabsanon. Now, nganong bata man ang gikuha ni Kristong example aron himuong modelo sa iyang mga tinunan. In our common views with regards to this gospel, kasagaran nato muingon, and we heard this many times, nga ang bata teachable, katudluan, ang bata pa mag-away, daling mag-uli, dali makapasaylo, dali kaayo nga maulian. Yes, of course, I agree with that. But you know what? Deeper than these reasons, beyond to this, what we call the realities of a certain child, according to some theologians, na apagirason ang Diyos, there was a deepest reason why Jesus Christ called a little child in front of His disciples, yang gigamit nga example modelo ngano tungod kay kaniadto manggod ang bata pirmi nang itakin sa ilang mga amahan oral sa ilang inahan. That was their culture. Mao nang mahibulong tay na our gospel nganong dali kay nakakuha si Jesus Christ og bata tungod kay ang mga tao kaniadto magsige nagbitbit og bata, either ang inahan or amahan. That's why sa Luke chapter 2 41-44 si Jesus Christ, when Joseph and Mary visited Jerusalem for their annual celebration sa first of Passover, Jesus was lost in their way going back to their place of what they call destination sa Nazareth. Uli sila balik sa Jerusalem. They found out Jesus was at the temple. Mo nang tingata sa Ebanghelyo, why dunay bata? Kailan ang kultura, sigbit-bit o mga bata ang ginikanan. Nindot nga example, kay kun kining ginikanan, pirmi bit-bit ang bata, una kini ginikanan, sige magsusunod ni Jesus Christ, meaning ilang bit-bit ang mga bata kang Jesus Christ. You got me? And because of this, supposedly, all parents, I am addressing this to all parents, bring your children to Jesus Christ, to the church, not only sa mga malls, adventures, parks, di lang sa mga beautiful spots, but bring your children to God. Why? Matthew 19 verse 14, mayon si Kristo, paduula kanako mga bata o gayos lapugni, kang gingarian sa langit, ila sa mga sama kanila, ng mga bata inosente. May ning ginikanan kinadto,
Pag muadtos ng Kristo magbitbit og bata, how about us? How to bring our children to the church if we will attend a certain Eucharistic celebration? How to bringing our children? If somebody will get angry to you for bringing your child at the church, tell me. Because I will correct that person. She or is wrong in that attitude. Ngano? Supposedly, ang bata dapat ni in-nurture nga mahimong tarong bata pa. Kaya ako, farmer man, ang kahoy ay tanom, gamay pang mabawog, dasagan, maulian. Pero kahoy bawog, dako na, lisod na, kaayo. Dasagan, balikog, hangtod mo dako, anyway, kahoy mo na, unlike tao, pwede gapon siyang matulid, pero nindot yun kung bata patuliro ng daan. And one of the tactics, aron ang bata, mahimo siya nga maayong Kristiyanos, dalha, ato ba nga Ginoo pag musimba ka, pag mangginoo ka. Dalha diha sa kaliukas Ginoo, aron sa pagtubo dining bataa, mutatak siyang pangisipan nga nadi Ginoo ng iyang ginikanan gialagaran. And this is the reason why I'm bringing my little daughter, my beloved daughter Tia. Pag musimba mi, bitbiton ginamo ang among anak. Kaniadto ang among anak lingas, maglakaw-lakaw, pero later on karon nag-anamanaw naman sa ka-mature, you know what? Magpuyo na lang o participate na. Mag-smile na sa simbahan. Unya, pagkaibaw sang Domingo, mo'y mahagad nga manimba na ta. Ingana ang akong anak. Akong gipaningkamutan og train. Kay tingali, dagan kong tao, matabangan sa ilang kaluwasan. Unya nga akong anak, dili, that is illogical. Di maayo paminawon. You got me? Mo nang kining mga ginikanan kinadto magbitbit ning bata, mo nang dali kay nakakuwas Kristog bata, gibutang stunga. Mao na tinuod kaniadto ilang kultura na. Mao na karon ato nang i-apply nga kultura ug mangginoo ta dalha inyong mga anak. Ang atong nauna samukan man ta. Ikaw rin samukan ang Ginoo dili. Listen to this. Tinuod, as human as we are, pag magdatag bata diya simbahan, mangginoo ta, mangginios, hunauna to samok. Pero wa gyud ka kabantay. Listen to this. Kanang imong anak mas dulunggon pa na nimo ug imong bitbiton nimong anak pag panalanginas Ginoo imong anak kay nalipay ang Ginoo imong anak kay inosente way sala ang panalangin sa imong anak mo tapon nimo na. We heard this many times kang panalangis ginikanan mo tapon sa anak nasa koy version. And hopefully you will buy into this principle, to this theology nga mga bata iya ni Kristo pinanggas Ginoo inosente puno nagpabor panalangin grasya mao na kuna kay mga bata grasya. Mao na kumusimba mo nagdamog bata kanang bata grasya na sa Ginoo apilon kas grasya isip ginikanan nga maoy nahimong instrumento sa pagbitbit niya anang inosenteng bata diha sa Ginoo, diha sa iyang simbahan. We heard different versions. Ang panalangin mo plus ginikanan ngadtos mga anak. Akong version ron, pwede sad nga ang grasya sa Ginoo mo plus mga batang inosente unya banda nga res ginikanan. Mo na'y panglantaw sa mga audio kaniadto. Bitbito ng mga bata kay nagtuos ng pinanggas Ginoo ang mga bata. Namasin silang mapiskan sa pabor gikas Ginoo nga ihatag niining mga inosenteng mga bata. For hearing this truth, I am encouraging all parents, bring your children to God wherever you go, wherever you are, whoever you are. Kay ngano na di pabor sa mga bata nga pwede mapiskan kang ginikanan. Right? Ingani ang akong conviction. Namo ko'y anak, mo nang bitbito na mo. Kay baw ko kung nangamong anak, maoy panalangin na siguro kami ginikanan, maapil sa mong panalangin. If I am stressed, over fatigue, if my health is down, if I am having my emotional crisis, I'm always calling my daughter Tia. Nak, langga, please, preubiri imong daddy, preubiri imong amahan.
yaday kong ihag, butangan ang akong ulos iyang kamot. Na-feel na to, nako mismo, nga marilib ko. Di lang sa lambing sa anak, di lang sa iyang hug or kisses, kundi tungod siyang pre-over sa kuha, bisag wa sa kasabot, pero kita man sa nako ang magsikog pre-over og mga tao, iya po ng kopyahon. Kalit na siya dool siyang inahan o sa kuha, niya, pandung-pandungan ang among ulo. Mao ni ang akong conviction, inyong mga anak, ayaw ginaibilin o manimba mo, ayaw ginaibilin o mangginoo mo. Believe on this. Makadagat as itong mga anak, bisag asa padulong, pero pangginoo atong ibilis balay. O nang, beware of this truth. Why I'm talking about this? Tungod kaya maginikanan sa kaniadto, magdagbata mo ng pagkuha ni Kristo bata. It was just easy for Christ to get one child in front of his disciples, gihimong modelo, yung gina madisipulo, panundog mas bata, humble, mabusanon, simple. Pero you know what? Napay deepest reason for using a child as an icon in front of his disciples. Unsa kining pinaka-deepest reason of Christ why he used a little child? Yang gustong iulagway sa iyang mga disipulo o sa mga tao sa palibot katilingban diin siya nagministeryo. Ang pinakangilngig, pinakaligon o pinaka-nindot nga relasyon tali sa Diyos ug tao nga ang Diyos atong amahan, kita iyang mga anak. For getting a child in front of the disciples ni Kristo, usa kadto ka lagway, usa ka paghatag og paymangno, paydumdum sa mga tao ngadto sa iyang mga disipulo. Naisipa ang inyong kaugalingon sama og usa ka bata, meaning dependent sa amahan. Di lang kay dependent ang bata na aginay ginikanan, ang bata na aginay source, na aginay origin, ang bata na aginay nagbuhi ani, ang bata na aginay tig-alaga. Meaning ang bata na ay amahan, na ay inahan. Kita, for us Catholic believers, natay langit nung inahan, ang Mahal nga Birhen. Natay Diyos nga atong amahan, si Kristo atong igsoon. Kung kining maong realisasyon atong masabtan pag-ayo sa atong kastag sa kakinabuhi, mauni ang pinakanindot nga realisasyon nga hitabo sa imong pagkatao nga nahibaw ka nga anak day kas Ginoo. Tungod kay anak kas Ginoo, magginaunsa maning kalibutana, dili mabugto ang maong pagkaanak. Even sin, listen to this, even sin cannot destroy, cannot break, cannot detach the relationship between a child and his father. Dili na mabugto kay ngano akong anak sige man nagkasipyat na wa bang among pagka mag-ama. Wala. Traditional theology, pag makasaka di nakaisipong anak samahan, that's wrong theology. I am very sorry to tell you like that. Di na tinuod. Bisag asa ta mag-abot na proposition sa teolohiya, di na tinuod. Way sala nga makapabugto sa relasyon tali sa anak ug samahan. Do you remember in Luke chapter 15, the prodigal son, bisan kapila nakasala ang anak, bisan kapila miluib siyang amahan, gitawat, gipangga pagbalik, gitagaan ug singsing bisti timaan nga di sa ulipon kung dili anak, kay dili mabugto ang relasyon tali sa anak ug ginikanan. Mabitaw mga babae, pag mumabdos mo, with respect ninyo, what happened? Di man barkada mo sabot,
di man amigo mo sabot, di man higala mo sabot. Ang musabot inahan o gamahan, bisan pag-unsa kabadlungon ang anak, ang musabot kinikanan. Ngano? Kay bisa lagi unsao nato pagpakasala, bisag unsao nato pagimog dautan, di lagi mabugto ning atong relasyon tali sa atong amahag inahan. Una may amahan maingon sugod karon dili ta kailhon nga akong anak. That is rare only, pero naagi mga ingana. Mas daghan ning mga anak nga moingon sugod karon di na kailhon akong amahag inahan. Mas daghan. Pero jutay lang ning amahan o inahan mo ingon nga di nakailo na akong anak. Pero that is only in their mouths. Ngano sa pagkatinuod ang relationship between sa anak o ginikanan di ina mabugto. Bisa kung sa bugto. You got me? And this is my theology. Bisan pagunsaon nato pagpakasala. Bisan pagunsang sala atong imuon. Bisan pagunsaon tong libildis Ginoo. Bisa pag-unsao na tugimog dautan. Listen to this truth. This is a declaration of truth. Dili mabugto ang imong relasyon sa Dios sa inyong pagka mag-ama. Na ikaw anak si amahan. Dili mabugto ang inyong pagka mag-ama. And you know what? What is broken? What is disconnected? Not the relationship, but our individual communication. Why? As far as I am concerned sa kinabuhi sa tao na nagpakasala, kapuyon na ginasiyag ampus Ginoo. Ngano, guilty siya nga sa iyang pagkamakasasala, di na sa tubagos Ginoo. But you know what? This is my realization. That is only our presumption. Ngano, sa pagkatinuod, bisan pagkapilata magpakasa, ang Ginoo nagulat ra na nimo mubalik ka ngadto sa iyang mga kamot, ngadto sa iyang sabakan, musandig ka sa iyang kaluoy, musandig ka sa iyang gugma, kay dili mabugto ang atong lasyon tali sa Dios. Bisag unsa ka kadautan, can you hear me? Bisag unsa ka kangilad, bisag unsa ka kahugaw, wa intaw na makapabugto sa atong relasyon sa Dios. Anak ta niya. Romans 8:17. Listen to this. This is a clear what they call statements of Paul. Unsay gingon ni Pablo nagkanayon, og kay mga anak man kita niya makadawat nato, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios o madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kung makigambit kita siyang mga pagantos, makaambit usab kita siyang himaya. Romans 8:17, kitang tanan mga anak sa Dios tungod ni pagpalansang ni Kristo, gidugtong ang nabugto nga communication tali sa amahan ug sa mga tao. Romans 2:14-16 upward. Pero kabalo mo tingali nagtuotang ang atong pagkaanak sa diyang gipakamatyan tang Kristo, ako musupak sa kuanang teologiya. That is wrong. Nahimutang anak sa diyang gigama kas Ginoo. Diha nagsugod ang imong pagkaanak na sa theology nga sa bunyag nahimok ang anak sa Ginoo. That is wrong again. I'm sorry. Base ni sa ako mga pagtuon, ako, I'm here to correct. I'm here to size the truth. Ang uban, our traditional theology, sa bunyag nahimok ang anak. So, okay, bunyag, di ka anak. That is wrong. Inag sa bunyag na kuni kasimbahan, uyon ko. 1 Corinthians 2:13. Unya, ugwa pas Kristo magpalansang, di tamay mong anak. What's that? I'm sorry. Pagamas Ginoo anak na kandaan. Kung wa pas Kristo magpakamatay, probably di ta maluwas, adi kita maluwas. Or else, disconnected yapon ang atong communication sa Ginoo, ang atong relasyon tungod sa sala niya dagdi iba. Pero ang pagkaanak, nato sa Ginoo, di na mabugto. This is true. Di na mabugto. Bisag unsaon tong pagkasala, bisag unsaon tong himog krimen, di na mabugto. Ang nabugto ato rang communication sa Ginoo, kay ang tao gud nga nasa sala mauwaw mas Ginoo, pero ako mong tambagan ayaw mo kawas Ginoo. Kung amo sa sala ayaw mo kahadlok sa Ginoo. Kung amo kinabuhi nga daotan ayaw mo pagpanukog duol sa Ginoo. Ngano? Jeremiah 31:3, bisan pag nalayo ka tungod sa imong sala, pero as what I'm always telling you, little gap, Isaiah 59:2, tungod sa atong mga sala, nabugto ang atong communication sa Ginoo, pero di layo. Nga naman, Acts 7:27, God is near.
Whoever you are, bisag unsa kagadutan ginuduol ra, nagwat ka makig-communicate ka, makig-uli ka, makig-reconcile. Mo nang for as Catholic, you know what, Ecclesiastes 5:6, isugid imong sala sa pari aron madugtong kapag balik. That is the sacrament of reconciliation. You got me? So dili ako atong makita, my dear people, na kini diyang relasyon tali sa anak ug amahan, dili na mabugto sa sala sa anak. Look at this. This is 500 piso bill. Kini pure ni, tinuod ni. Why I'm bringing this? Tungod kay ako ning gumus-gumuson in front of you. Bisan pagtumba ni, bisan pa gawas og gisug-gisuon siguro di na gini mapusdan pa. Bisan pag ato ning kumut-kumuton, then nawa bang value niya sa pagka 500 pesos? Dili, wala ni mawala. Bisan pagkapila na ko ni kumuton, bisan pag nilad ni tanawon, pero ako ning ihatag ninyo mo dawat mo. Ngano? Kung tagaan sa ko ninyo kinumot sa 500, ako nang dawaton. Frankly speaking, ngano? Tungod kay bisag kinumot na ni nga 500 piso bill, still 500 yapon iyang value. Wa mausob. Wa ni mahimong 400 silang gikumot. Kalugay kumot, nahimong zero. No way. Mao ni ang tao. Bisan pa, kung gikumus-kumuskas, kasakit, problema, pagsulay, bisan pa, kung nalumos ka sala, still, ang value nimo, mura kang 500 pesos, wa mausob. Ato bangas Ginoo. When talking about this, is this related to our gospel? Yes, of course. One of the deepest reasons of Christ why He got a child in front of His disciples to remind all of them about sa relationship, tali sa Dios ug sa katawhan, tali sa amahan ug sa mga tao sa kalibutan, nga mag-amatang tanan ato bangas Ginoo, kita iyang tanang anak, si Kristo atong igsuon, ang amahan atong amahan. Nindot ta kay naatay langit nung inahan. Mao nay dindot nga kamatuoran for as Catholic believers. You got me? Naatay langit nung amahan. Mao na ang bata, bisag kapila na masayop, bisag kapila na madugmo, bisag kapila na mapalpak, bisag kapila na masayop, still anak na. Akong anak day, perfect din na. Perfect din na akong anak. Di. So why minag-ako ng gikulata? One time, wala nang gikumusob. Amahan ko. Disiplinao ng anak, nasa Biblia na. Ang Ginoo mandisiplina sa mga anak, Hebreo 12. Pero nakonsensya ko kay wa may kalaban-laban ang akong anak. Naisayo pa kong anak, pero nawa ba kung gugma sa akong anak, may kunhod ba, may decrease ba? Wala. Ato na una ang Ginoo, may decrease Lord, imong gugma Lord, gamay na lang nabilin sa kuha. Una-una, rani muna, kaning 500 Kumut-kumuto ni. Inigbuka dali 500 yapon, ikaw bisag liguon pagkasala nimong gibuhat karon, still wa mausob ang pananaw sa Ginoo. Ikaw rin nausob ato bangas Ginoo. Imong pananaw sa Ginoo nausob kay nauna nimo pagdagan kag sala ang Ginoo, di na kaniya mahal. That's wrong. You cannot decrease the love of God. Listen to this. Your sins, your faults, your shortcomings, your limitations in life cannot decrease the love of God for you, whoever you are. Dili na mausob ang pananaw sa Ginoo nimo. Ikaw rin nausob. Kay as what I have said, ang tao nga nasasala, kapuyo nagduol. Mauwaw, madlok. Munang karon, I am advising all of you, ayaw mo kauwaw, ayaw mo kadlok. Balik po sa Ginoo. You got me? Kaya ang bata bitaw, masayop man, masipyat man. Nya kita, mura tag bata, sige tag kasayop, sige kadugmo. Sus, kung anak si tiya, daghan nagpangus. Pagkadaghag pangus, napiang-piang na kasi kadugmo, ingani ang kinabuhi sa tao. Samtang nagpanaw ta, naipanahon makalakaw tag street pero mukalit po tag dive tibugsok. Mura tag bata, mukamang, mubarog, mukaughugaw, mukaang bisagun sa ihungit. Usay po kining bata mamaak, magmanya. Mao ni bata. Pero ang pananaw sa amahan mausob ba siyang anak? Ikaw amahan, ikaw inahan. Answer this. Nauso ba yung pananaw sa dahil mong anak na sayop, naghimog sala? Bisag kapila na napaangkan, anak ni mo gyapon, di ba? Bisag kapila na nagbisyo imong anak ni mo, di ba? Wa, mausob.
Sus daghang ko ministry members ng mga anak badlungon kaayo. Pero kita nako, ako silang gipakpakan, ako silang gi-appreciate. Inahan ug amahan gid mo. Kay kaliwa sa sayop sa ginik anak, nagpabilin ang inyong pagkamaayong ginikan ngadto kanila, siya rog di makonsensya. Now, if it is true na dili mausog ang relasyon tali sa anak ug samahan, si Kristo na apay laing rason, di lang iyang gipahiwatig, di lang iyang gipadayag ang relasyon tali samahan ug sa anak, matumikuag bata, yang ginaman disipulog mga tao, kamo mura mo ani, natay amahan, ang relasyon nato, nga tustong amahan, ang akong amahan, yung si Kristo, di ni mabugto, bisag kapila masayop ning bata, bisag kapila masipyat, magpabilin. Pero naapay laing deepest reason, nganong si Kristo may gamit og bata. Listen to this. Unsay hinungdan nganong bata rebelde. Unsay hinungdan nganong ang bata tuwas silingan nagpuyo. Unsay hinungdan nganong ang bata tuwas barkada. Unsay hinungdan nganong ang bata nagbisyo, nganong nagdrugs, nganong nagpalayo siyang ginikanan. Listen to this. This is our research. Ako pod, suway ko, anak bay ako, nakoy ginikanan, until this time, buhi pa. Akong amahan, tagaw-tawan man kaayo. Not like sa kong inahan, nga medyo may pagkailumon. Thank you ko, ganahan mo po yung samo. Ato ko sa barkada, ato ko asa ko pa dong. Sa ato pa, kiniting anak, maong di ganahan sa inyong balay, it does not mean nga kanang inyong anak badlungon. No, sayop. Anyway, nampi anak yung badlungon, bisag kung sa pangga, mulakaw, pero this is my point. Kung ang anak nagbabadlong, it does not mean nga kanang anak ka, badlungon na gina, daotan na. Di na ganas inyong balay. Di na gana mo puyos inyo. Meaning, ang problema, dili na ng imong anak tinghali ninyong ginikanan o kamong pamilya ni ining maong bata. Nganong di gana mo puyos inyo, nganong di ganahan mag-stay, nganong igangon, nganong initan. Kung nasa sa sulod, musinggit sa mura, makung nasa impyerno. Muna mo gawas, mangitag langit. Sa barkada, kasalanan, kahilayan. Meaning, kanitang pagpakasala sa mga kabataan ining panahuna, di lang sila mo'y blimon. Listen to this. Probably, naasay tulubagon ang ginikanan. Di lang tungod kay wa ka mo disiplina. Tingali, wa makitas anak ang gugma sa ilang ginikanan. Ngadto kanila. Way respeto, way tahod, nasakal. Labang tukon ka ba? Ito kita ng mga salida bitaw nga sakalon ng asawa sa bana, sakalon sa bana ang asawa o ang anak sakalon. Mao na naimbento ning kantang walang kalayaan. Sa pagising sa umaga, saan ang kanta, di ba? Ako'y walang kalayaan. Pura gugma, walang kalayaan. Kanta sa ning og magisgot ta gugma, kung malaya lang ako. Ang usapod kanta, sana dalawa ang puso ko. O ni mga way kalayaan. Sana malaya lang ako, sana dalawang puso ko. Meaning, ug duha pay puso ang usa malaya, ang usa gigunitan. Ingani kapait pag di ka malaya. If you are not free. You know what, my dear people, kini mga anak, pag feeling gali nila, pag na-feel nila, nagisakal sila, wasli kalayaan mo nang magrebilde, mulayas. Amahan, inahan, paminaw. Because this will reflect to our relationship to God. Damor kang istrikto maldito, damor ka na isog sa imong balay, damor kang grabe ka disiplinaryan sa imong mga anak, sobra nga disiplina nga imong gi-impose sa imong pamilya, ang result sa imong anak dili mahimong buutan. Rebelde na at the end of his life. Murebelde na. Imbes musamot nagka-close nimo, di na ganahan nimo magdumot na. Inigtubo na, magdumot na. Ang hatred nimo isip ang mga inahan, magpabilis siyang kasing-kasing. Mao na bisag kinsa iyang katubang, iyang bungtan, ngano, replika ka sa ilang nakitang mga tao silang palibot. Like, for this example, na usa ka empleyado, kontra gid niya kaayo ang iyang amo. Gi-assist, gi-counseling. Kontra din niya iyang amahan. Sa kabuutan siyang agalon, iyang kontrahon.
Bisa ko ay gibuhat ka daw taniya, pero kung taon na niya. Ang rasyon di ay, gitsik ang iyang kinabugi, gi-assist siya, gi-facilitate. You know what? Kuntram diyang amahan. Ang dagway siyang amahan, ang iyang hatred siyang amahan, tuwa makita siyang amo. Siyang boss, siyang master, siyang agalon. Ug mao nay makadaot sa anak. Kung nagdumot siya sa iyang igsuo, nagdumot siya sa iyang amahan, nagdumot siya sa iyang inahan, inigtubo ani tanang tao iyang dumtan. Ngano replika ng mga tawhana sa iyang gigikanang pamilya nga grabe ang iyang hatred. Ngano wa sa katilag gugma, wa sa katilag pride, wa sa katilag pagamuma, wa sa katilaw nga agbayan, gakson inog I love you. Muna importante mga ginikanan. Muna kung gi-practice among anak. Ang akong wife, kung musaka yang tingog, ako siyang giingnan, usar litong anak. Kapailob galikas imong mga sakop, imong mga pupils, imong mga pamangkon o kinsa, nya di ka kapailob sa atong usa ka bug anak. Pirmi na ako sa gi-remind, ngano, kay kini man kong anak, minyo magug ko mo na makarelate ko. Tama, pirmi na i-embrace. Pag masayo pi-embrace, kita singka, kasaba, suko, pamalikason, tumbuyon, buybuyon. Kiba mo say na-address kasing-kasing siya nagtubo nga puno og wounds, nagtubo puno kasuko, nagtubo puno og pagdumot, mao nang rebelde at dayon magpakasa ngano. Itsit ning mga anak unsay inungdan nganong nagpabuntis kuwag gugmas amahan. Pag naay nagmahal mi pasalig, minyo antika tanang simbahan. Liman po ka tanang simbahan pila ka libong simbahas kalibutan di mahuman tiguang na sila. Tuusan. Yalalan lang. Ano? Nakakita mo sa fake love sa usa ka laki nga nagpapritin nga mahal. Nyawa man niya mag-feel siyang amahan. Susto siya. Mo nang mabdus paguman gibiyaan. Pangutanag ngano? Wa man gigugma brother. Na feels ko amahan mo ni. Na mo nagmahal nako. Unang ako na lang pong gituan, di mo di tinood. Fake mo di ay. Way gugmas idan. Muna kung gusto mo og anak na buutan, tambag na ko ninyo maginikanan. Prangkang istorya. Ayaw na sigig disiplinaa, ayaw na sigig sakala. Tagay nag-freedom. Iampos Ginoo nga siya'y may guide mo kay ikaw magkakita kasi mo anak 100 meters na pag nas palibot nimo pero mulakaw na. Wa na kay gahuma na. You cannot control your children anymore kung madistansya na sa imong balay. Allow God to control your children. Ina, Lord, ikaw ni bahala sa kong anak. Nang gawas na sa among balay, ikaw ni bahala. Inganahan na lang. Say, ato mang kontrolo itong mga anak, ato may mong robot. Siguro sakitan mo ani, pero kabalo mo makasabot mo nganong ako ning gisulti ninyo. Ang buot iulagwa ni Kristo na mikuha sa ugbata. Kay matod pa sa mga tiyulugo. Ang bata kinanglan sigig pauraray sa dughan siyang amahan ug inahan. In reverse, ang nature nga buutan nga ginikanan og inahan o amahan manundog sa Ginoo. Unsa may buutang ginikanan, ang anak pirming gakson, pirming ihag, pirmi paboran og istorya, pirmi i-affli, pirmi i-boss ang iyang within, pirmi i-present sa mga higala nga proud kang siya imong nahimong anak. Daga nato bisag daghang tawo kasab-an, pakawawan, singkahan, kasukan, buybuyon. Ang imong anak magtubo nang magdumot o nang matinga ka. Sa ako disiplinaro kayo ko nga pagaginikanan. Disiplinaryan kayo mi. Ambot ka na kong anak, grabe man gyud kabadlungon. Sus marosep ninyo. Tuo lang mo nako. Kanang inyo mga anak nagbabadlong na kay wa nay gugma ninyo. Nagrebilde na, nagpakiispi na, kulang sa pansin. Mo nang sakto ning giingon sa usa ka teologo, sinner is crying for help. Ang makasasala, naghilak na sa panabang. Ang anak na nagpakasala, nagpakulang sa pansina. Kung ako pa, kahit saan pugi, pero in other aspect, kahit saan pugi, pero kung anak o ginikanan, kulang sa pansin. Other people of God, muna akong pag-ilas Ginoo. Iya kang mahalon, panggaon, alimahan, paurarayas ang dugan, ikis ka, ihag ka, inyong ka, you are a champion, you are dignified, ikaw, akong anak, liwat kay kanako, mo na'y pananaw sa Ginoo siyang mga anak. Pirmi kanyang ibos, pirmi kanyang i-uplift, pirmi kanyang dasigon, pirmi kanyang paboran, pirmi kanyang lipayon.
Ingani ang amahan nga langit nun siyang pagtagad sa matag nilalang. Ang kulang nato, di ta murag bata, nga ang bata magsigig pauraray sa dughan like may daughter tiya. Pag naibation, may buong ko kay mukalit na nagpangkis, panggakos, kalit na siya glambing, namday gibati. Or else, ug nasip pangayoon, pasumangir na siya, haghag namday pangayoon. Kung ingana, tag kinaiya murag bata, pirti yung lipaya ang Ginoo, kay dili siya lisdan sa pagparamdam siyang pagmahal, pagigugma kanimo, bisag kinsa ka ni ining kinabuhi. Ngano, ang inungdan ngano ang tao misud og drugs, kasalanan, negosyong, binuang, gambol, kadautan sa kinabuhi. Tungod kay kini mga tawhana, based in our study sa kinaya sa tao, frustrated, depressed, nasa'y gustong pangitaos kinabuhing satisfaction, nga nagtuos nga kining sala, kining binuang, mao'y makatambal sa ilang kahawang. Ngano, nagpalayo ni sa Ginoo kay lang prinsipyo, puslang nabasa, maligo na lang. Puslang nakalapok, mutula na lang! That's wrong! Kunahuna ra na nimo. Kay Ginoo gusto mura kag bata nga magsigpauraray siyang dughan, magsigduol niya, magsigi og hangad niya, magsigi og pangayo sa iyang pabor, grasya, panalangin diha kadimo. Entitled ka ni ining maong pabor, panalangin, gugma, kay anak kaniya. Kung imong silingan, mangayo ka anang pabor, ngay kagkwarta, butang, yuta, di gi ka paboran, kay di maka-entitled, kay di man ka inheritance anang maong silingan. Pero, kung anak ka, unsay negosyo, unsay kabtangan, nga naa sa imong ginikanan, according to our law, entitled ka, kay inheritance ka, descendants ka, mukuha ni ining tanan, why? Anak ka sa imong tinuod nga ginikanan. Because of this, I will tell you, kung may mugso lang nga tinuuray ning relasyon, tali natog sa Ginoo nga mura tag bata, sige tag pauraray sa Ginoo, sige tag dipindi sa Ginoo, sige tag duol sa Ginoo, sayo niya gakson ka pirmi siyang gugma, pasaylo, panalangin, ug sa ingon, di na ka makaunag sala, kay naaday Ginoo nga nagmahal kanimo. Ginikanan, damor nimo mahalon imong anak, damor nang naa nimo, damor nimo nang sakalon, sige nimo disiplinaon, magpalayo nimo na. Ang Ginoo mahal kaniya, gigugma kaniya, gipaboran kaniya, gidaig kaniya, proud siyang ikaw iyang gilalang sa kalibutan. Tungod niini, pagpakabata, pauraray sa dugas Ginoo, pauraray sa iyang presensya, pauraray sa iyang gugma, pauraray sa iyang pasaylo ug kaluoy diha kalimo, nga bisan magkinaunsa ang dagan sa kalibutan, dili mausab ang iyang pananaw diha kadimo, dili mausab. You got me? Mao ni ang akong nakita sa Ebanghelyo for today's episode. Di kay gikuwang bata, kay ang bata dali makapasaylo, mag-away, uli dayon, tinuod man na. Pero arikos pinakalawom nga rason nganong gikuwang bata, to remind the apostles of Christ nga doon na tayo langit ng amahan. To remind the apostles of Christ nga ang amahan may gugmaon sa mga anak nga bisan kapila masayop, dili mausob iyang pananaw sa usa ka anak sa atong langit ng amahan. Nakay sala, nakay gihambing dong di maayong gibuhat. Kung sa imong pananaw sa Ginoo nausob nimo, wala mausob ang Ginoo nimo, mahal gyapon kaniya, pinangga kaniya. Di sa gustong malayo kaniya, gusto sa mubalik kaniya. Ayaw kadlok sa Ginoo, ayaw mo katahas Ginoo, ayaw mo kaulaw sa Ginoo. Listen to me, ayaw na dinyuhi mo kay ang Ginoo nagdupa pirmi si Kristo, kay naghuwat sa iyang mga igsuon, kita muduol ngadto kaniya. Ang amahan abli ang iyang kasing-kasing para kanato. Mao to Isaiah 1:18, bisan unsa kapuwa ang atong kasalanan, paputiun kini sama sa kaputi sa balhibos ting karnero. Ngano, tungod kay ang gugmas Ginoo, Santiago 2:13, is greater, is bigger than our sins. Whatever you are, bisag unsa kadako imong sala, mas dako ang gugmas Ginoo. Ngano, anak lagi kaniya. Ang imong pagkadautan, pagpakasala, di na makabugto sa inyong relasyon, isip mag-ama mo.
Never! It was a traditional theology nga kung makasa, malayo, tas Ginoo, di ko na to. Sayop na. I'm sorry. Ako prangka kumusulti ninyo, dili mabugto ang relasyon tali sa anak ug amahan. Di ba? Kamu maginikanan, inyong anak, magpabadlong, uskwila, tagaan nyo baon, turuan, bisag magpabadlong, anak ko na ninyo. Maunay, rason nga no, sa Matthew 5:45, bisang makasa, pawas Ginoo, siyang grasyag kaluoy. Kay anak gyapon. You know what, akong analysis, kining pagka-servants, ako ning attributes mga angeles, servants na sila sa Dios. They are not called the children of God. Only human beings are called children of God. Kaliman po mo, paggama na to, gigama ta sama siyang figura, iya ba nang gisaad sa mga angel? Wala. Hebreo 1:14 ang mga angeles gipadala aron mo assist nato. Ingon sa ebanghelyo, natay anghel magbalantay. Unsa rason ang pabantayan ka sa usa ka tawo? Pinangga ka. Ang ubang bana mag-hired og detective or agents pabantayan ang asawa. Di nagugma, hadlok magluib. Ang iyang asawa na pabantayan. Pero ang concept nako ngano ang anak pabutang og yaya, ang atong asawa pabutangan natong tsakiron. Ngano tungod sobrang gugma, gusto nimo nga ang imong asawa anak sayon iyang lihok kanay assistance. That's life. God gives us individual guardian angel to assist us, to help us. Ingana ta ka pinanggas Ginoo. Butangan ta gwardiya, butangan ta niya og katabang sa atong kinabuhi. Mo na kini mga angels are servants to human beings, Hebrew 1:14. Anak, children. Look at me. Now, kung ikaw anak, trabahante ka, you are called a working child. Anak na kugihan. Anak ka, tinuod, nagpakasaka, wa ka muliok sa Ginoo, you are a lazy child. What is the difference between a working child and a lazy child? Listen, kita ko gamahan. Kay kini magong amahan, kung mag-isgot tag partition sa yuta, I know this because I earned some units with regards to this matter. You know what? Nay amahan o inahan, na anas na ibahin kagalingon kung dako sa yuta, na ilang kagalingon gud ba? Lahi itong gipat siyang anak, usak anak, anak sa gawas, lahi ito. Nagis lang kagalingon. Kining anak nga nagatiman sa amahan o ginahan sa diyang dayeng sila mauni binlan sa bahis amahan human na nagbahin tanan ba nagni ibilis amahag inahan ilang kaguling bahin ang anak na kugihan mo atiman nila until death mo'y binlan mauni ang akong point pagkugihan ka nga pagkaanak langit pasudlon ka dito pero tapuan kang pagkaanak bisag unsaon nimo nga magpakasa mangyud ka bisag unsaon kas Ginoo maghimo gyud di maayo. Tapuan mong ka, mudo sa Ginoo. Ang Ginoo, bisang sakit sa iya ha, probably yun, anak mantika, pero wagi ka, digi ka, tapuanan ni mo. Maunang na ima-impierno, pero kugian ka. You are a working child. You are working children. You are not lazy children. You are not a lazy child. Mo ni may tabo, kung arita sa partition sa yuta, ang amahan na ginaibilin, asawa, inigdayon na, mo pirma, kini akong bahin, kini ko sa hektarya, alang imuning bahay, imuning yuta. Mauni ang nitabo. Di ka inigbahin, way mabilis ginikanan, sayop na nga partisyon, kung arita sa legal aspect, nga ginay mabiling ginikanan, mauna kung kugyan kang pagkaanak, palangiton kas Ginoo, pero tapuan kang pagkaanak, delikado. Munang karon ako mong gidasig, anak kang talas Ginoo, tinuod na, di na malalis. Mahal taniya, bisag magkadaon sa, pero gusto ko, this is my advice, pakit ang Ginoong di katapuan, pakit ang Ginoong buutan kang pagkaanak, kaya may anak badlungon, gusto sa Ginoo nga buutan iyang tanang anak. Kay siya, amahan, faithful, buutan man nato, ang problema kita man, kay sige matagpabadlong, at tubangan sa atong buutan nga amahan. Thank you for watching this broadcast. If ever you are blessed and touched by our ministry, please, i-ampo din yung atong ministeryo, and please support us. Be our partners. Ako magampo nga unta makarelize ta nga mga anak dita sa Ginoo. Natay langit nung amahan. Napay pakapin sa atong pagtuo atong langit nung inahan. Dugat mi. Ako magampo nga unta
Taliwa sa inyong mga kasalanan, kapakyasan, kapalpakas kinabuhi. Dili unta mo mauwaw mo do sa Ginoo. Kay ang iyang pananaw, the same. Wa mausog. Anak kaniya, mura kas 500 bisag kapila ni maggumos 500 yapon. Bisag kapila ka maggumos sa imong pagkatao sa sala, sa kasipanan, sa problema, kasakit, still anak gyapon kas Ginoo. Wa mausab. Gibutangan kad anghel nga magbalantay, timaan nga mahal kaniya, pinangga kaniya mo nang iya kang pabantayan. Father, thank you for this wonderful day. Amahan ako nag-ampo na imong ablihan ang kasing-kasig na una sa imong katawhan. Na kami Ginoo, mutuo nga amahan ka namo. Na bisan sa among pagkuwang di mo, di mausog imong pananaw namo. Wa mabugto ang among relasyon isip imo ming anak, ikaw among langitong amahan. Amahan, ako nag-ampo. Ang tanang ginikanan, imong tudluan nga mahimong sama nimo amahan. Ngayon ang panggaon ng ilang mga anak aron di magrebilde. Because we believe, Father, kung kami lang makasabot nga imo ming gimahal, mauwaw mi magpakasa o magimog dautan at tubangan kadibo amahan. Father, I declare healing, miracles, blessing to all people right now. In Jesus' name, hallelujah. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, the word has been fired, is do it. God loves you.